Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na mga usaping destabilisasyon at kaliwat kanang akusasyon sa garapalang korupsyon sa gobyerno, nanawagan si Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa saligang batas, at huwag magpagulo sa ingay ng kasinungalingan. Sa kanyang talumpati sa tradisyonal na hapunan, kasama ang AFP Council of Sergeant Majors sa Malacanang nitong November 28, so kahapon, binigyan diin ng Pangulo na ang katatagan ng Republika ay nakasalalay sa tapang at katapatan ng mga nasa uniform service. So ito ang sabi niya, huwag tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan, tumindig tayo sa katotohanan. So ano bang totoo? Ang katotohanan ay wala akong kinalaman sa korupsyon na isyu ngayon. Malinis ako. Si Saldi ko sinungaling. Si Senator Amy, hindi ko kapatid niya nagsalita. Ito ang katotohanan. Malinis ang iyong Pangulo. Something like that, di ba? Sabi niya, sinungaling yung mga paratang sa kanya, nasa kanyang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi dapat matinag ang AFP sa gitna ng mga pagbabago at kaguluhan na pinapalala umano ng misinformation networks. Sabi niya, despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. Remain loyal to the Constitution, protect the Republic and all Filipinos. O dito tayo yung protect the Republic and all Filipinos. Sa kanyang mensahe, iginit niya na kailangan niya ang tiwala at suporta ng hukbong sandatahan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Tama ito. Ang makakapagpapanatili sa Pangulo sa kanyang pwesto, walang iba kundi ang AFP, of course, PNP. Sabi niya, I know that you will stand and walk alongside me in carrying this responsibility. Naging malinaw sa pahayag ng Pangulo sa gitna ng umiinit na politika, mga investigasyon at mga aligasyon ng katiwalian at revelasyon ng kanyang kapatid na gumagamit umano siya ng pulburon. Umaasa siya na mananatiling steady ang AFP, hindi sa ingay, kundi sa katotohanan at mandato ng saligang batas. Yes ha? Okay, so, hindi ito mga general. Itong kausap ng Pangulo. Sergeant Majors. Sila po, ang pinakamataas na ranggo ng isang enlisted personnel is Sergeant Major. Tawagin namin sila na itong mga non-commissioned officers, they are the backbone of the army. Malala ko nung tinyente ako, bagong pasok ako, 1984. Punta kami sa Army Chief of Staff, General Oropesa. Yung advice niya sa amin, hindi ko makalimutan is, learn from your sergeants. They are the backbone of the army. Tinandaanan ko yun. Kaya nung bagong tinyente ako, nasa field ako, bagong report ako sa Agusan del Sur, nagtatanong ako sa mga sarhento. Kahit opisyal ako, mas mataas ang ranggo ko sa kanila, kaya lang yung experience nila, mahaba. Ako wala pa. Bagito pa. May gatas pa sa labi. Kaya nagtatanong ako. At dahil nakinig ako sa kanila, sa awa ng Diyos, nakasurvive ako sa aking 34 years sa military career dahil sa mga sarhentong ganito. Kaya ito, mga sarhento, Sergeant Major. Dagdag kaalaman na lang, private, ang pinakamababang ranggo. Private ng sundalo, private first class, corporal, sergeant, staff sergeant, technical sergeant, master sergeant,
and then Senior Master Sergeant, and then Chief Master Sergeant. Ang mga Chief Master Sergeant, Senior Master Sergeant, ito po yung mga Sergeant Majors. Hindi pala rango yung Sergeant Major, it's a title. Siya yung pinakamataas na, kung ako, commander ako, tatawagin ko yung Sergeant Major ko. Ano, Sergeant Major, anong masasabi mo? Ganon. Iyon, punong-puno ng karanasan itong mga Sergeant Majors. Then, to me, it's a good move. Tinawag ng Pangulo kasi ang lakas ng armed forces nasa mga sarhentong ito. So, tatalima pa sila? I think so. Kasi, ulitin ko, gone were the days wherein our soldiers ay ma-involve pa yan sa destabilization, kudita, withdrawal of support, whatsoever. Mas gusto ko ang AFP kasi kung makikialam pa ang AFP, lalong maapektuhan ang ating bansa. Yung image natin sa ibang bansa, lalong babagsak ang ating ekonomiya, lalong, what's this? Mga foreign direct investors, mawawala. So, to me, ang armed forces, non-partisan, protect the people at all times. So, dito na tayo. Alam ko, statement mismo ng Chief of Staff, nabasa kong post na hindi kami bulag, pipi at bingi. Alam namin ang nangyayari ngayon. Yung katiwalian, alam nila. So, itong mga sarento natin, alam nila. Kasi, klarong-klaro sa mainstream social media, talamak ang korupsyon. Kaya lang, ang kanila is sundin ang konstitusyon. So, hindi sila pwedeng makialam sa political na problema. Not unless, ito lang ha, kung ang Pangulo mag-decide na mag-resign, yun na yun. Kaya lang kung ang Pangulo ayaw mag-resign, wala tayong magagawa. Tatapusin na talaga niya ang kanyang termino hanggang 2028. Mag-utong, kung sa Bisaya, mag-agwanta, mag-tiis na lang tayo. Total, nandyan na, naka-ready na si VP Sara to take over the presidency sa 2028. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong dalawang post na nakita ko dito sa wall ko. Napaka-viral ngayon itong 500 pesos na Noche Buena na, ano ba ito, sinadya ba? O nagkataon lang na na-announce na? Kasi natabunan na-divert na ang issue ng taong bayan. Instead na yung yung flood control anomaly, instead na yung mga pasabog ni Senator Amy Saldico laban sa administrasyon ng pag-usapan, ito ng 500 pesos per family Noche Buena ang pinag-usapan. Ang galing eh. I don't know kung sinadya ba ito na mag-create ng issue para yan ang pag-usapan para hindi na pag-usapan yung mga aligasyon sa Pangulo. Ano sa tingin nyo? Sinadya o coincidence lang na lumabas ang issue? O ito, nakakatawa. Resibo. Meron talagang merong kaya 500 pesos Noche Buena. Yan ang resibo, itemize. Kailangan lumang resibo. Post ito ng isang retired AFP general. The 500 pesos Noche Buena budget. Ayan, may resibo. O yan, tignan nyo. Itim na itim na. Thank you for shopping at blank. Tinanggal niya tinabunan niya yung grocery. Merry Christmas, 1993. So that's how many years ago? 35 years ago. 500 pesos. Pwede nga. Itemize ha. Description. 1 Christmas ham small. 120 pesos. 1 queso de bola small, 85 pesos. 1 spaghetti pasta 1 kilogram, 16.50.
1 spaghetti sauce, 1 kilogram, 14 pesos. 1 hotdog, 500 grams, small, 24 pesos. 1 cheese, 165 grams, 16.50. 1 loaf bread, 18 pesos. Extra Noche Buena items, 1 fruit cocktail, small, 9 pesos. 1 all-purpose cream, 16.50. 1 condensed milk, small, 9.75. 1 gelatin powder, 5 pesos. 1 graham cracker, small, 4 pesos. Total, 500. Cash, 500. Change, 0. Thank you for shopping at Blank. Merry Christmas, 1993. Galing. 35 years ago. Basa tayo sa mga comments. Sabi. Galing. Mabuti na itago itong mga ganitong resibo. Okay. Ordinal unit, tag 55 the real of bread. Joselito Mante, 1993 yan. 1,000 pesos mo. Puro ng supermarket. Christmas. Roberto Mamawag, retired colonel ito. 32 years ago pala. 32 years ago pa yan, sir. Tindi ng resibo na yan kung paano naitago ng ganyan katagal. Siguro, nangutkot itong retired general na ito. General Tindoy. Nangutkot siguro. Naghanap at yan na, pinakitang resibo para ipamukha sa administrasyong ito na wala sila sa realidad. Galing, sir. Naitago mo pa 1993 pa. Yung all-purpose cream, 19 pesos. Noon, as of now, more than 200 pesos na. It's showtime. Grabe, oy. Ano ba? May isa pa. Isa pang post na nabasa ko dito kanina. Ito. Eham Yanyesa Jr. Nag-communicate siya mismo sa DTI. Nag-text siya sa siguro cellphone number ng DTI. Pwede makausap si Miss Cristina Roque? And sure ba kayo na 500 pesos sa 4 na tao para sa Noche Buena? Sumagot ang DTI. Hello sir, good morning. This is based on our study and survey. And yes sir, we are certain that the amount of 500 pesos is sufficient for a family of 4. Yung sinasabi nila, in fairness sa kanila, no, talagang sagad to the bones na survey, yung pinaka lowest class, lowest everything, yun ang pinag-aralan nila. At yes, kaya lang, mga taga-DTI naman, once a year lang ang Noche Buena. Bahala kung ako bahalang maghirap ako buong taon. Pagdating sa Noche Buena, pinaka-the best. Kung kailangan mangutang ako, mangutang. Ayoko yung mumurahin. Kasi itong study nila, yung pinakamura. Yung pasta, o yung spaghetti. Kung minsan, pag ayoko niyan. Kailang may mga pasta na, depende sa brand kasi. Wow, ganahan ko ito. Kasi paborito ko, yung spaghetti, hindi yan, matamis eh. Ang paborito ko is carbonara. Depende sa texture ng pasta. Kaya, kailangan naman yung higher quality, hindi yung Huwag nyo namang insultuhin ang bakit nagre-react ang halos lahat?